lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Yes. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng tunay-tuniladang pansit para Ang claim po ng kampo ni VP Sara, no, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. Well, right now, Manong Ted, no? Ang hawak lang natin yung naging manifestation ni Congressman Ridon. Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya Yan. sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po, kumbaga, Nahanapan ng What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pagsapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon, gabi! Issue ng bayan. Ating pag-usapan. Maganda itong talakayan natin. Ganadong-ganado na ang Joe Malone TV. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama kami ito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo. Direksyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Pasok na mga suki, mga team replay dyan. Kaway-kaway sa Comsec, mga kayon, ha? Kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa March 23 na ngayon. Lunes na Lunes. totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Hey! Good morning! Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng viewers natin dyan. OFW ka man o dito sa Pilipinas. Maraming salamat at medyo gumaganda yung views natin dahil sa inyo. Diyos ko, makakapag-ipon ng tuition. Para sa mga anak ko. Maraming salamat mga kayo. Na-appreciate ko yan. Sana hindi rin kayo nag-skip ng ads. Tulungan na lang tayo. Puta, ito na lang talaga eh. Wala, ito na lang. Tayo na lang talaga. Bagamat marami tayo, don't you worry, my friend. Mga nagpapanggap na marami sila. Marami naman silang pera. Yun, totoo naman. Doon talo tayo. O, kasi kinulimbat nila sa atin yon, di ba? Kaya may pambayad sila sa mga troll account, sa mga dummy account, sa mga dummy pages, sa mga dummy channel, sa mga... Alam nyo, tama rin no? Marami talaga. Dati malakas pa yung bisko eh. Totoo. Dati malakas pa yung bisko. Kung matatandaan nyo, kahit mag-back check kayo dyan, kahit imbestigahan nyo pa ako, nung panahon nung dati kasi, naabutan ko pa kasi yung Senate of the Philippines at saka yung House of Representatives na hindi nagla-live sa YouTube pagka may mga hearing. Facebook pa lang sila. So kami mga political content creator na nagre-reaction, kinukuha namin yung video tapos nire-react namin o kaya minsan nire-upload namin, na-upload namin sa YouTube. Yun, ang lakas pa nun. Grabe, ang lakas pa nun. Natutunan na nila na mag-live simultaneously, meaning nagla-live sila sa Facebook pages nila ni House at saka ni Senate. Nagla-live na rin sila sa YouTube. So may channel na rin sila. And at the same time, dumami na kaming mga political vlogger, kaya naghati-hati, humina yung views ko. So, syempre, si YouTube kasi, pinapaboran niya yung, most of the time, pinapaboran niya yung mga bagong channel. Kaya minsan mapapansin nyo, lalo na yung mga pag may mga bagong channel, sila yung umuusad. Pero may bitaw din yun. May downside din yun. Biglang bibitaw din yon. So, minsan ganun eh. Kumbaga, ang ginagawa ni algorithm ni YouTube,
binibigyan niya ng chances yung mga baguhan na umusad na onte kaysa doon sa kaming mga lumaan. Kaya bumina yung views ko. Pero okay lang, tuloy pa rin tayo di ba? Kahit i-backread niya, ngayon lang naman ngayon lang namang umayos yung views ko Parang kahapon lang ata o isang araw lang ata Pero may mga ups and down din. May mga video ko dyan na wala pang 10K kahit i-investigahan nyo pa ako. Di ba? Ang ibig ko sabihin dito, maraming political vlogger ngayon na nakikisawsaw na lang sa issue na hindi naman talaga nila naiintindihan o wala naman talaga silang pinapanigan. So in short, nakikisawsaw lang sila sa issue. Kaya gusto ko, alamin nyo whether ako man o sa ibang channel, alamin nyo kung sino yung papanooran nyo dahil syempre nai-influence kayo niyan. Makukuha, meron kayong mga takeaways dyan na unconsciously nakukuha ninyo, na-adapt ninyo, baka mamaya fake news yun, na-adapt ninyo, akala nyo tunay, tapos pinagkalat nyo, yung pala, yung nakukuha yung source nun, fake news, na ikalat nyo rin yung fake news. Kaya, maging tayo, accountable doon sa mga pinapanooran natin. Dapat yung may credibility din, yung hindi sumasawsaw sa issue, hindi yung kaya lang nag-political vlog kasi maraming nanonood. Alam mo yan? Nangyayari yan. Okay, game! Oops! Nga pala, paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click na rin yung bell icon. Supportahan na lang tayo mga kayo na utang na loob ko sa inyo yung subscribers count ko. Kaya yung nandito sa taas. Kayo yan. Sana nakapag-subscribe kayo at sana nakaklik din yung bell icon. Paki-like itong video na to para sa algorithm. Paki-share na din para doon sa mga anti-Duterte, mga non-Duterte nyo mga kaibigan. Tapos, sa description box natin, meron tayong mga backup channel dyan. Kasi mahirap na pinagdidiskitahan kasi tayo mga DDS vlogger. Mahirap na, baka mamaya, wag naman sana. So may mga backup channel ako dyan. Kung mahilig ka sa food trip, mahilig ka sa comedy, yung good vibes lang, ika nga. Puntahan mo yung Tito Jom, Tito ng ina mo, Tito Jom. Dyan, may YouTube, Facebook. Dyan, mga comedy. Marami akong talent sa totoo lang. Mga comedy, mga pagkain, food vlog, yung mga Anli Sisting, Anli Pares, yung mga mura na, marumi pa. Dyan, meron dyan. Kung mahilig ka naman sa podcast, When Tito Talks. Dyan sa description box, bahala na kayo mamili. Ito yung sinasabi natin, game. Pahigup lang ng kape piniplema ako Okay, game. Ito yung Move It driver, yung TNVS na driver na hinold up. May video tayo. Pero ABS-CBN, sana wag i-block. I-interrupt ko para chop-chop. Pero kukwento ko. Ito, kailan lang ano ba ngayon? Last week. Monday ngayon Last week lang. Madaling araw. Hinold up, sinaksak. Puta ang mastermind, minor de edad, 17 years old. Patay. Patay yan. Patay. Pero pa yung kay Isko, yan yung sinasabi ko Wala na kasing takot yung Pinoy. Kasi alam nila na mas malambot yung batas natin ngayon kumpara nung panahon ni Tatay Digong, which is nangyayari. Mas dumarami yung crime rates. Ang problema kasi mga kayon, paano kung ikaw to? Paano kung mahal mo sa buhay to? Ang hirap tanggapin yun. Patay to Patay to. Madaling araw, nagtatrabaho ng matiwasay, ng marangal. Move it driver, move it. Yung nagde-deliver ng mga pagkain, mga ganun-ganon. Yung mga hatid sundo, mga ganun. Marangal na trabaho, hinold up. Dalawa sila So, ang biktima, ay ang suspect, yung nagpahatid sa kanya, tapos may nag-aabang na pala sa kanya doon. Tapos nayari siya sinaksak. Dito, sumisigaw na siya ng tulong-tulong. Meron tayong video May nakadyot na siya dyan. Ang hirap lumabas ngayon. Promise. Kung wala kayong gagawin ng gabi, wag na lang kayo lumabas dito sa Pilipinas. Walang suot na kwintas to. Knowing na move it driver. Ayan, wala, move it driver nakalagay. Tagig hinold up, patay. Hindi naman malaki kinikita na ito Gasino lang to para sa pamilya niya. Pero syempre sa kanila, malaking bagay yun. Diba? Actually, hindi ko sinasabing maliit lang kinikita ng mga move it driver. Hindi ko binabababa na gano'n. I mean, maliit lang kinikita nito kumpara doon sa mga
mga nakakwintas ng ginto, na kahit papaano nakaalwal sa buhay. 'Di ba? Yun yung alam na 'to ng mga viewers ko, eh. Kilala ko na itong mga viewers ko. 'Di ba? I mean, sakto lang siguro kinikita na ito o umalwal ng onte, pero na, 'di ba? Para patayin mo pa. Tapos menor de edad. Tapos pagtatawanan natin si Robin. Kasi yung si Robin walang alam, pero siya yung nagsusulong na ibabaan yung na para kasuhan yung mga menor de edad na nagkakasala. 'Di ba? Pinapababa niya. Sa kanya yun, alam ko eh. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Ay, ibig ko sabihin, walang takot yung mga halangang bituka na gumawa ng krimen sa ngayon. Dahil alam nila, malaki yung chances na hindi sila mahuhuli. Pero nahuli to. Malaki ang chances na hindi sila mapapansin. 'Di ba? Ganun na nangyayari ngayon. So kahit saan sa Pilipinas, kung meron man, eh talagang meron talagang gagawa ng krimen. Totoo, 'di ba? May video tayo niyan, maya. O, eto na. Naaalala niyo to? Ibalik niyo po ako sa Senado. Hindi ko po tatanggapin ang sahod ko ng 4 na taon. Sa halip ay bibigay ko ito sa mahihirap. Natatandaan niyo to? Ito yung pinangako ni Tito Sen during 2025 midterm election. Natatandaan niyo? Okay. Na-brought up ko lang kasi binurot up din ng mga netizen eh. Kung tutuusin, Tito Sen, hindi mo na nga kailangan gawin yan kasi sahod mo naman yan, pinaghirapan mo naman yan eh. Ang para kasing nakakatanga lang yung, sige, ibalik niyo ako sa Senado, hindi ko tatanggapin yung sahod ko, ibibigay ko lahat sa mahihirap. Parang hero dating eh, sa akin. Di ba? At least sa akin, I don't know sa inyo, paki-comment dyan sa baba. Pero parang ang dating kasi, wow! Hindi niya tatanggapin yung sahod niya, ibibigay niya sa mahihirap. Wow! Although ginagawa niya to, alam ko eh, para may nabalitaan ako, hindi naman yata kinukuha talaga yung sahod. Pero alam mo, kasi may mali eh. Kung tutusin, Tito Sen, hindi mo naman kailangan gawin yan. Kasi pinaghirapan mo yan, trabaho mo yan, sahod mo yan. Sa'yo yan. Sa'yo dapat yan. No? Hindi namin sinabi na, sige nga, kung talagang sincere ka, huwag mong tanggapin yung sahod mo, ibigay mo sa mahihirap. Balik ka namin sa Senado. Actually, hindi nga dapat ganun eh. Nang dapat talaga gawin mo yung trabaho mo, fair and just. Kahit hindi mo na kami bigyan ng sahod. Even yung mahihirap. Gumawa kayo ng batas, magpasa kayo ng batas na makakaalwal sa buhay ng mga bawat Pilipino, okay na kami dun eh. Kasi pag kaya nagkakaisa kayo dyan sa Senado, mararamdaman sa babae kahit hindi mo na ibigay pa yung sahod mo. Kasi ang parang dating kasi niyan, I'm sorry to say, parang ang dating kasi niyan, parang bribery. Diba? Parang, opinion ko to na parang, ibalik niyo ako sa Senado. Hindi ko tatanggapin yung sahod ko, ibibigay ko sa mahihirap. Paano yung mga mayayaman o yung may mga kaya? Ano yung benefit nila? Na iboboto ka nila, ibabalik ka nila. Ano yung benefit nila? So all these years, all this time, lahat para sa mahihirap. Porkit malaki yung population ng mahihirap sa Pilipinas, kaya medyo priority sila. Mali eh. Mali yun. Sa part na yun, mali yun. Dapat kung mambabatas ka, meron kang posisyon sa government, dapat ang interest mo sa taong bayan, hindi lang sa mahihirap. Diba? Kasi, hayaan na natin yung kasi may kaya naman yan eh. Mataas naman ang salary grade niyan. Okay na sila dyan. Unahin natin, priority natin yung mahihirap. Medyo sabla yun, dapat patas. Diba? Dapat patas. Kaya para sa akin, hindi dapat, alam mo yun, gawin nyo yung trabaho nyo ng tama. Huwag kayong magkagulo dyan sa Senado o kaya sa House. Walang ipitan, walang ganyanan. Yung tama, mararamdaman ng taong bayan yung trabahong ginagawa nyo, whether or you give it or not yung buong sahod nyo. Sa inyo yan, pinaghirapan nyo yan eh. Diba? Sa akin lang. Okay. Ay, eto yon sinasabi natin. Lovely Granada nananawagan sa taong bayan na sana ipuwersa laban sa mga Duterte. Ito yung sinasabihan ni Shelo Magno. Yan yun. Ayun, sa baba. Aminin nyo,
hindi kayang makipagdebate si Princess Sarah. Okay? Pinost kasi ni Joey DeVib yun eh. Sabi ni Joey DeVib, ito yung rason kaya ang suporta ng mga leaders ng mga yellow side ay na kay Miss Nomer. Di sulit ang backup nila kay Cielo Magno. Kung magiging tanga ka rin lang, mag-British accent ka na. May potential pa na maging viral. Ang pangit kasi ng PhD ka, pero ang bobo ng hirit mo. Pinost ko to eh, di ba, sa community section natin. Kasi ganito lang yan. Minsan kasi, ang tao, sa sobrang gigil, ito yung good example ng ang lumakad ng matulin pag nadapa malalim. Okay? Puntahan natin yung post ni Cielo Magno. Aminin nyo na di kayang makipagdebate ni Princess Sarah. Doon kay ano yan. Kasi ang naghamon yung Lovely Granada, yung picture natin kanina. Puta, bakit? Ang tanong, puta, bakit? Di ba? Bakit kailangan makipagdebate ni BP Inday, ang vice-presidente, sa isang political vlogger, nakaka-start lang ng isang taon. Pero regardless, sige, wag na natin i-mention na isang taon o regardless, mahabang taon ka man political vlogger o kakasimula mo lang kahapon o kanina. Ang tanong ko kasi, bakit kailangan makipagdebate ng isang vice-presidente ng Pilipinas sa isang political vlogger whether matagal ka na o bago ka pa lang? Let that sink in. Higup lang akong kape. Pumasok na. Di ba? Bakit? Anong meron? At anong kailangan ipaliwanag? At anong kailangan ipagdebate? And why? Cielo Magno, di ba? Professor, alam ko, professor to eh. O ako, assistant instructor lang ako. Ito, professor. Bakit mo na-post yan na aminin nyo na hindi kayang makipagdebate? Why? Di ba? Bakit? Anong meron kay Lovely Granada na kailangan makipagdebate ni BP Inday at kailangan bumaba si BP Inday sa level nito ni Lovely Granada para mapatunayan lang sa inyo na kaya ni BP Inday Sara makipagdebate sa isang tulad ni Lovely Granada? Explain nyo muna kung bakit. Di ba? Ano yun? Walang ginagawa si BP Inday Sara? Si DBC? May ginagawa din yan. Alam nyo, sa history ng, ewan ko kung napapansin nyo, may mga trabaho naman lahat ng vice. Vice Mayor ka man, Vice President ka man, may mga trabaho yan. Pero syempre, kung tutuusin, I don't know kung paano ko ita-term to eh. Pero kadalasan naman talaga, parang idle kasi ang mga vice, di ba? Idle, kumbaga parang nakaabang yan, parang ready to become an OIC yan. Pagka busy yung presidente, busy yung mayor, sila yung parang naka-ready ka agad, naka-backup ka agad. Oh, pero may mga ibang trabaho din yan. In short, kung hahanapan mo ng trabaho talaga ang isang mga busy, whether presidente man o vice mayor man, baka makulangan ka. Kasi kung tutuusin talaga naka-backup yan eh. Backup yan mga yan. Di ba? Na ready maging OIC o ready nga mamuno aside doon sa mga ibang trabahong ginagawa nila. Hindi yan yung presidente na talagang sub-sub talaga sa trabaho. And speaking, maganda yung mga video na susunod natin. Okay, game! Di ba? Ito santísima. Ito yon. Ito yung video ng TNBS. Galing sa ABC-CBN to, baka mamaya i-block eh. Kaya uunti-untiin ko lang. Tulong! Boss, tulong! Siya yan. Boss! Siya yan. Tulong po! Boss! Madaling araw eh. So may saksak na siya dito. Hawak-hawak niya na ng ganon. Humihingi siya ng tulong. Sumisigaw siya. Ito ikakat-kat natin.
Iika-ika habang hawak ang bahagi ng kanyang dibdib na duguan, palakad-lakad sabay sigaw na humihingi ng tulong ang isang TNVS driver matapos siyang ma-hold up at saksakin pasado alas 3 ng madaling araw noong March 11 sa barangay Calzada de Paz, Taguig City. Ayon sa investigasyon ng Taguig City Police, ang mismong pasahero na nag-book sa TNVS driver ang pasimuno sa krimen. Pagdating umano ng biktima sa nasabing Nakaabang na. Nakaabang na ang Yon. isa pang suspect na kasabwat at sinaksak ang biktima. Yon. Sa bisa ng hot pursuit operation, nahuli ang dalawang suspect at napag-alamang 17 anyos lang ang mastermind sa krimen. 17 anyos. Kailangan kong mag-insert. 17 anyos. Paano makukulong yan? 'Di ba? Ang punta niya malamang baka Boys Town lang. Yung sa Marikina. O kaya doon sa mga under ng gobyerno na mga kalihim ng agency ng mga gobyerno na para sa mga menor de edad. Kaya ang tatapang Kaya ang tatapang ng mga menor de edad ngayon. Sa totoo lang, kung I'm sure nanonood naman kayo Nanonood naman kayo ng mga bali-balita dyan. Kaya ang tatapang ng mga menor de edad kasi alam nila na hindi sila makukulong. Kaya tama yung ginagawa ni Senator Robin Padilla na ibaba yung age para doon sa mga makukulong, 'di ba? Para hayaan natin panagutin sila. Kasi in the first place ginawa nila At kayo naman mga magulang, puta, nag-anak-anak kayo, be responsible enough sa mga anak ninyo. Hindi yung ganyan nagkakalat sa kalsada, nagiging masamang loob. 17 years old, mastermind. So ano yung expect mo pagdating ng 20 plus niyan, 20 years old above niyan? Puta, baka professional na yan. Di ba? Pasok human rights. Nakaharap sila sa reklamong robbery with homicide. Sinubukan ng news team na mahinga ng impormasyon ang barangay tungkol sa pagpapatupad ng seguridad sa lugar, pero wala pang makapagbigay ng pahayag. Kwento ng living partner ng biktima na kaya pa sana ang biktima kumain sila sa labas bago mangyari ang krimen. Yun lang. Ang kinuwento niya na kaya hanggang madaling araw na mamasada ang biktima dahil nakatakda pa sana silang magpakasal ngayong taon. Alam ko din, ma'am, na hindi niya tanggap yung nangyari sa kanya, ma'am. Madami pa kasi siyang plano, ma'am. Siyempre. May balak pa nga po kami magpakasal. Yun lang. Sa nangyari, ganyan na nga po. Sana lang, maging... Ganyan na nangyayari ngayon. Kami, ma'am, ng lakas ng loob na makaya yung araw-araw na wala siya. Mula dito sa It's more fun in the Philippines. Sana hindi ma-block ng ABS. Madamot yan Samantalang yung mga SMNI, pagka kumuha kaming video, okay lang. Kahit reaction binablock pa rin nila. Yung kay Ted Filon nga, nagulat nga ako kahapon. Nag-upload ako ng Ted Filon. Usually kay Ted Filon, binablock din yung video Siyempre, hindi naman si Manong Ted yan. Yung may-ari siguro niyan. We are addressing long-standing barriers to professional growth, strengthening morale within our education sector. Kung dati po, may pangamba kayo na matatapos ang mahabang panahon ng serbisyo, hindi kayo mapopromote. Ngayon, mas malinaw na ang landas ng pag-unlad ng inyong profesyon. Marami sa inyo ang naglaan ng buong buhay sa pagtuturo. Gumigising ng madaling araw. Maganda pakinggan niyo lang. Ng ating gabi upang turuan, gabayan, at hubugin ang kabataang Pilipino. Bukod pa riyan, kayo rin ang inaasahan ng gobyerno upang tumulong sa mga programa, sa mga activities tulad ng eleksyon, programa sa kalusugan, marami pang iba. Para sa inyo, ang pagiging guro ay hindi trabaho. Nax. Ito ay bokasyon. Tama naman. Isang sagradong tungkulin para sa inyo. Kaya't nakakaiba talaga ang teacher sa ibang klaseng trabaho, Yes. ibang klaseng public servant. Totoo yan, Lagi kong sinasabi, at napuna ko ito nung governor ako, Yan na. sabi ko, ang pinakamasibag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Totoo. Dahil, bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho, lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Yes. Kayo ang
Ang yun ang nga sinasabi ko, kayong gumagawa ng tunay-niladang pansit para Tignan ng tuneladang pansit naman talaga. Diyos ko naman. Ginawa nyo pang tagaluto. Tuneladang pansit. Puta, gaano karami yun. Mga teacher na to. sa mga mabisita. Kayo yung mga nasusugatan na yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan ng ating Tatawa, mga oh. bisita. Kayo yung magbubuo ng mga program, pagka merong may graduation, kayo rin ang gagawa. Kapag may festival, kapag may anniversary, kayo ang gagawa. Pag may foundation day, kayo ang gagawa. Lahat. Sabi ko, wala naman sa, yung mga pinupuntahan kong ibang bansa, wala ka namang nakikitang ganun. Dito talaga sa Pilipinas, iba ang mga ma'am at saka mga sir, ang ating mga teacher natin. Maraming salamat sa inyong servisyo. Bukod sa nagluluto ng tuneladang pansit, ang mga teacher, actually, initiative ang tawag doon. Kasi wala namang gagawang iba. Kaya teacher lagi yung gumagawa, lalo-lalo na sa mga public. Di ba? Nakikita nyo naman pala yung problema eh. Anong intervention ninyo? Totoo naman talaga na yung mga teacher, lalo-lalo na sa mga public, may mga initiative yan. May mga slashes yan sa job description nila. Di ba? Remember, naging HR ako sa isang kumpanya. Kaya alam ko yung mga slashes. Talagang maaawa ka. Gumagawa din ako ng job description. HR ako eh. HR specialist ako eh. Gumagawa ako ng job description. At karamihan talaga doon, slashes. Ang trabaho. HR/admin. Diba? Tapos yung nurse/admin. Yung company nurse, minsan /admin yan. Hindi lang yan basta-basta naghihintay ng pasyente na may mahihilo, na may hihingi ng gamot. Gumagawa din ng mga admin, pinagsisiksikan. Gusto nang nangyayari sa mga pribadong seksyon ng kumpanya, malamang sa public, malamang mangyayari din talaga yan. Kaya yung mga teacher, maraming slashes yan, maraming initiative. Yun ang problema eh. Diba? Yung mga hindi na dapat ginagawa ng mga teachers, sila pa rin yung gumagawa kasi wala namang gagawa ng iba. Kaya nga saludo sa mga teacher, alam ko yung pakiramdam na yun dahil I became once, 'di ba? Na teacher din. Kaya alam ko yung pakiramdam. May mga initiative eh. May mga extracurricular na trabaho na kailangan gawin. Otherwise, walang gagawa. 'Di ba? Pero hindi naman yung to the point na kayo tagaluto ng mga tuneladang pansit. Saan ba nahugot yung tuneladang pansit? Kusinero na, hardworking, teacher, alam niyo yung intervention, alam niyo yung diagnosis eh, 'di ba? Ano yung gagawin? 'Di ba? Kawawa yung mga teacher eh, pero saludo. Alam ko yung trabaho ng mga teacher. 'Di ba? Parang lasing lang, no? Ang tasty mo, Diyos ko naman. Tama talaga si Tatay D. Ang galing mo talaga, Tatay D. Kaya mahal na mahal ka ng Pilipino eh. Ito yung kay Ted Filon. Ito yung dapat na nauna doon sa video natin kahapon kung bakit doon sa title natin na Luis Tor Booking. Ito yon. Kay Ted Filon, pasok! Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-ND po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng company VP Sara, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N? Well, right now, Manong Ted, ang hawak lang natin ay naging
manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the two SALN which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. No? Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank record, considering that they are protected by the bank secrecy law. No? As a Data matter privacy. of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is through the compulsory processes power granted to the House of Representatives and even to the Senate. No? So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth. So, Nakakaya. ito naman in-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from Tuturuan na kayo, ha? Nagtuturuan na kayo. be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Otherwise, kung hindi madi-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito, if I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya Yan. sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po kumbaga Nahanapan ng butas ni Manong Ted, no? ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds Yes. dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na may be required dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence, it is not probable cause, lalo namang hindi proof beyond reasonable doubt, no? As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination of probable cause. Wala pa sa trial, pero sinabi mo, mini-trial na, no? Kaya sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank record, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, shared by Congressman Ridon, we took note of the fact that this bank record cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory
power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before Gulo. us in support of the allegations of Okay. unexplained wealth. Now, with regards to SALN and even ITR, ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang po natin dito, tapat na dahilan to move forward. Okay. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman nung sinabi ang rules na ang kailangan ay substantial evidence. Opo. Wala naman nung sinabi ang rules na kailangan na ng probable cause. The probable will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit, bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the Justice Committee. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceedings. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis. We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reasonable justification kung bakit magtutuloy-tuloy ang impeachment proceedings. Halata, no? Halata talaga. Diyos ko, Santissima. Sufficient in form, sufficient in grounds. Pero nangunguha pala ng ebidensya. Turuan na sila eh. Diba? Tinuturo na si Kong Terry eh. Kung tatanungin niyo ako kung pwede pala mangyari, pwede. Nagawa na nga nila eh. Di ba? Nakapag ano na nga sila eh. Sufficient in ground na nga eh. Sa March 25 na nga yung unang paglilitis eh. Di ba? Kailan ba yon? 25. Anong araw yung 25? Wednesday. Ang ibig ko sabihin, kaya eh. Kaya talaga. Di ba? Kaya kung tutuusin. Pero masisilip at masisilip sila sa proseso. Ito yung good example ng kagaya ng kay Shelo Magno. Ito yung good example ng sa sobrang gigil sila, nakakalimutan nila yung tamang proseso. Sa sobrang gigil nila, nakapag-post ka na, why ba, di gaya makipag-debate ni BP, ni Princess Sara nyo. Di ba? Na hindi mo ba naisip? Bakit kailangan bumaba ni BP Inday Sara para makipag-debate? Isang vice presidente ng Pilipinas. Di ba? Nagets nyo? Sa sobrang gigil sila, nakakalimutan nila yung tamang proseso. Ito naman, hindi naman ako abogado, syempre hindi ko naman alam. Pero the way na we understand it, wala pang ebidensya, pero may hearing na. Pwede. Nagawa nga nila eh. Tapos, di ba, sinasabi, this is just considered a mini trial. Sabi ni Attorney Michael Poa, parang hindi siya pabor doon sa mini trial na sinasabi. Kasi hindi naman sila nakakapag-depensa. Ang mini trial daw, ang tunay na mini trial na doon sa Senado. Na kung saan yung akusado at saka yung nang-aakusa, at saka yung mga abogado nakakapagbigay ng depensa. Kumbaga, nagbabatuan ng salita. Ito kasi sila lang eh. Di ba? Kasi naggagather pa lang sila ng ebidensya. Pwede. Di ba? Kaya. Basta gusto, gagawin. Para sa nag-iisang BP Inday lang. Si Sara lang pala katapat ninyo. Diyan pa lang, walang-wala na kayo. Ayaw nyo lang talaga papuin si BP Inday Sara. Sa part 2 natin nito, panoorin natin, meron akong kinuha mga survey kung gaano na mayagpag at marinig natin yung boses ng taong bayan kung sino ang gusto nilang maging presidente sa 2028 national election. Malinaw eh. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.